Ito na ang epekto ng kagagawan ni Martin Romualdez at Stella Kimbo sa pambebaby kina Castro, Manuel at Brosas. Pagkatapos mapagbigyan ng 3 itlog sa kamera, natanggalin ang confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education, ay akala ng lahat na titigil na ang pambibira nila kay Vice President Inday Sara Duterte. Tumigil kasi pansamantalang atake nila kay Vice President Inday Sara nang magsalita ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na binira ang kamera partikular na kina Martin Romualdez at ang 3 itlog ng kamera. Dahil sa pambebaby ni Romualdez at Kimbo sa 3 itlog, ay tila baga mas nagkaroon na sila ngayon ng tapang na mas lalong idiin pa si VP Sara. Ngayon naman ay nagpasa ng isang resolution sa kamera ang Makabayan Bloc bilang House Resolution 1361 na paiimbestigahan ang 2.697 billion pesos na confidential fund ng Davao noong panahon ni Vice President Inday Sara Duterte bilang mayor sa nasabing lugar. Kita mo na ang kagagawan nyo, Romualdez at Kimbo. Kitang-kita naman na talagang trinabaho nyo na ang pagbagsak ni Vice President Inday Sara para sa inyong pansariling interes. Ano ba ang kinakatakot nyo sa 3 itlog na ito? Kaya naman, hindi napigilang napakomment ni Mr. Real Talker tungkol sa issue na ito. Talaga lang ha. Talaga lang, Franz Castro. Basahin natin. Just in, Makabayan Bloc files House Resolution 1361 pressing 3 House panels to conduct a joint investigation on 2.6 billion confidential funds of Davao City. Wow, grabe no? Talagang ihahabol nyo talaga. Talagang ihahabol nyo talaga yan. Talagang papanindigan nyo talaga yan, di ba? Ang tatangan nyo na talaga. Di ba? Yung mga taga Davao nga, walang reklamo. Yung mga taga Davao nga, approve sa pamamahala, serbisyo, di ba? At ginagawa ng mga Duterte sa mismong Davao City. Tapos kayo pang Makabayan Bloc, kayo pang mga makakaliwang grupo, kayo pa ang magke-question? Sino ba kayo? Ha? Ang kakapal naman ng mukha niyong questionin. Di ba? Yung Davao City. Kaya nga, Davao City is, di ba? Kumbaga, NPA free. And at the same time, di ba? The safest city in the Philippines. Kaya nga, progresibo ang Davao City at napaka-peaceful ng Davao City. Tapos ngayon, questionin nyo, saan ginastos yung confidential funds, di ba, sa Davao City? Kung hindi ba naman kayo tanga, Davao City is the center of Mindanao. Pag sinabing Mindanao, di ba, ang Davao City ang pinupuntahan at mas dapat protektahan. Question nyo pa. Alam nyo ba na sa Davao City, kahit matulog ka sa kalsada, safe na safe ka? Kahit mag-text ka, mag-chat ka, dalhin mo lang yung cellphone mo sa kalsada, kahit magsuot ka pa dyan ng kwentas or gold, hindi ka matatakot kasi safe ka doon. Ganun yung feeling pag nasa Davao City ka. Dahil yan sa confidential funds, dahil yan sa mga intel funds na tinututukan no, ng Davao City para maging safest at progresibo ang Davao City. Tapos kayong mga hindi taga Davao, kayo ang magke-question? Kayong mga hindi taga Davao, kayo na mismo ang magbabatikos, hindi nyo naman alam at hindi naman kayo naka-experience gaano ka-safe at kaganda ang Davao? Talaga lang ha! So, yung mga budget nyo, kayo Makabayan Bloc, di ba? Milyon-milyon ang budget nyo. Saan pupunta? Di ba? Puro kayo question sa ibang pondo. Yung pondo nyo ang pag-usapan natin. Iniiba nyo palagi talaga ang usapan, no? Pag napupunta na sa inyo, pag kayo na ang kikwestiyonin, di ba? Kung ano-ano na naman ang mga isyong ilalabas nyo para no? Masasalungat ang isyo at hindi mapunta sa inyo. Sige nga, kaming mga taong bayan, no? Kami, no? Ang may karapatan magtanong sa inyo, saan ba napupunta ang milyon-milyong budget nyo, Makabayan Bloc? Kayong ibang kongresista dyan sa House of Representatives, saan ba
Ano ba ang mga inisyatibo at programa nyo, no? Para ma-justify ang milyon-milyong pondo na ginagamit at ginagastos nyo. Amin yan. Galing yan sa mga taxes namin. Kung hindi ba naman kayo sira, ki-question ninyo ang Davao City na kitang-kita naman ang resulta sa Davao City. Kitang-kita naman saan ginamit, no? Ang pera, ang pondo. Tinatanong nyo pa ang Davao City, kitang-kita nyo naman ang resulta. Kayong Makabayan Black, kayo, dyan kami nagtataka sa inyo, no? Saan napupunta ang budget nyo? Saan napupunta ang pera nyo? Ang pera na galing sa taong bayan. Na ang pera ay galing sa mga taxes na binabayad namin. Oh, parang natameme kayong lahat ngayon. Di ba? Bakit ayaw nyong kagatin ang sinabi ni, di ba, former President Duterte, di ba, na ikowa lahat at yung mga revelasyon ngayon, no, di ba, sa mga COA reports ng mga congressman at mga senador, no, na isiniwalat ni SAS, di ba? Nakakatawa kasi ang tahimik nyo naman, di ba? Kagatin nyo ang issue. Di ba, maglabasa na kayo ng mga COA reports. Nang magkaalaman na sino talaga, no? Nang magkaalaman na sino talaga ang malinis sa inyo. Nang magkaalaman na sino talaga ang walang katiwalian sa inyo. Kinawawa nyo si VP Inday Sara. Imagine niyo, hindi lang naman si VP Inday Sara ang may confidential funds, pero paulit-ulit yung kinawawa. Siya talaga yung sentro nyo. Di ba? Siya yung sentro nyo eh. O ngayon, naglantara na lahat, 'di ba? O ngayon, curious na ang mga tao, 'di ba? Kamusta ang mga COA audit reports nyo? 'Di ba? Milyon-milyon pala ang budget ng mga kongresista, ng mga senador. Saan napunta? Ano ang mga inisyatibo nyo at ano ang mga naitulong nyo sa mga tao? 'Di ba? Pabida-bida kayo sa pagka-question ng confidential funds ni VP Inday Sara. Tapos ngayon, tatahi-tahimik kayo? Uy, magsalita kayo! Kasi sa totoo lang mga lords, kung hindi nila kakagatin ang issue ngayon, kung hindi nila i-reveal saan napupunta yung mga pinagagastos ng mga senador na yan, ng mga kongresista na yan, ay sure win si VP Inday Sara sa next election. Sure ako dyan, wala na talagang makakatalo kasi bistado na kayong lahat eh. Diba, nagmamagaling kayo, imagine niyo si VP Inday Sara, wala naman siyang binatikos, diba? Wala siyang siniraan, wala siyang inakusahan na any public officials. Tahimik lang si VP Inday Sara, nagtatrabaho, pinopropose niya lang yung mga gusto niyang inisyatibo. Di ba na kailangan ng budget? Pero anong ginawa nyo? Kinawawa nyo, di ba? Question nyo, pinag-akusahan nyo, at sinabihan nyo na naman kung ano-ano. O ngayon, di ba? Back to you! Di ba? Na back to you kayo ngayon. O, kamusta? O, ano na? Ha? Di ba? Hirap sa inyo eh, no? Mamumuntirya kayo ng ibang tao. Mamumuntirya kayo, di ba, kay VP Inday Sara, na pinakamalinis sa inyo. Tapos, di ba, pag na-back to you kayo, pag na-question kayo ngayon, wala kayong mga maisagot. Puro ano na lang, no? Puro statement na lang. Ang kailangan ng tao, yung mga pinagmamayabang nyo na auditable, di ba? Sabi nyo, auditable yan. Oh, di ba? Saan? Saan? Yung mga items, saan yun ginagamit? Pa-isa-isa! Diba? Pa-isa-isa kasi yun naman yung palagi yung sinasabi kay VP Inday Sara eh. Diba? I-detalye mo. I-liquidate mo. O, i-detalye nyo! Yang tayo eh, no? Magaling kayong manghamon. Pero pag kayo na ang hinamon, change topic. Wala pala kayo. Olats pala kayo eh. Kailangan nyo yan sagutin. Kailangan nyo yan sagutin. Kailangan yung, di ba, ilantad yan sa tao. Di ba? Kung saan nagamit yung milyon-milyon yung pondo.
Kasi pag hindi, wala. Talagang purely accusations at purely demolition job ang ginagawa nyo kay VP Inday Sara. Transparency, accountability, ngayon nyo gawin yan.